Mga kakwento, mainit pa sa baga ang tensyong namumuo ngayon sa pagitan ng kampo ng ating Wonder Boy na si Carl James Martin at ang Namibian warrior na si Philippos Ngitumba. Hindi lang ito basta usapang boxing, dahil personalan na ang banat ng magkabilang panig. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat knockout may kwentong pinaghugutan. Mula sa mga probinsya hanggang sa world stage, hindi lang tayo nagbabalita, nagbibigay tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa na kwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo. Nagsimula ang lahat ng maglabas ng matapang na pahayag ang ama at trainer ni Carl James na si Abel Martin. At ayon kay Daddy Abel, kung talagang matapang itong si Ngitumba, dapat handa itong lumaban kay Martin nang walang arte. Ngunit may isang malinaw na hirit si Daddy Abel, huwag humingi ng napakalaking halaga, git ang kampo ni Martin. Kung gusto ni Ngitumba na patunayan ang kanyang galing, huwag gawing dahilan ang overpriced na prize money para lang makaiwas sa bakbakan. Ang hamon ni Daddy Abel, kung lalaban, lumaban ng patas at huwag itaga sa buwan na may kahilingan na may malaking pera na makukuha. Hindi naman hinayaan ni Philippos Ngitumba na mapahiya sa harap ng mundo. Agad itong rumesbak at tila na insulto sa mga hirit ng kampo ng Pinoy prospect. Sa kanyang social media, hindi nagpaawat ang dating kalaban ni John Nariel Casimero at nagpakawala ng mga salitang tumatago sa buto. Direct to the point at walang preno. Don't talk too much, send a real contract, and show your people that you are a man, at may pangmumura pa. Aray ko po, tila tinawag pang duwag o hindi tunay na lalaki ang kampo ni na Martin dahil sa puro salita lang daw ang mga ginagawa. At ayon kay Ngitumba, perma na lang daw ang kontrata at itigil ng daldal sa social media. Sa tingin ng kampo ng Namibian, ginagamit lang daw sila para ma-hype, pero pagdating sa usaping pera at permaan ay tila may nagaganap na kakaiba. Samantala mga kwento, ito naman ang dating kampiyon na si Cuadro Alas, John Nariel Casimero, sa gitna ng tensyon sa pagitan ni na Martin at Ngitumba. Sa dati na rin naging biktima ni Alas, tila walang pakialam ang ating King of Trash Talk. Sa kanyang huling video, imbes na makisawsaw, mas pinili ni Casimero na ipakita ang kanyang good vibes. Humataw si Alas sa isang matinding sayaw, kitang-kita ang sobrang saya ni Casimero. Walang bakas ng pressure at talagang naging sentro ng atensyon sa kanyang magkakaibang galawan. Pero sa paparating niya na laban, ang sayaw na ito ay tila calm before the storm. Dahil matapos ang katuwaan, agad na sumalang si Alas sa isang intense training. Seryosong preparasyon ang ginagawa ni Casimero. Senyales na may malaking pasabog siyang niluluto para sa kanyang pagbabalik sa lona kontra yan kay Luis Neri. Mga kakwento, ano nga ba ang kahulugan ng mga kaganapang ito para sa kampo ni Carl James Martin? Kailangan nilang mapatunayan na handa silang sumabak sa mga world-class caliber tulad ni Ngitumba na hindi nababara ng usaping pinansyal. At para naman kay Ngitumba, ang laban kay Martin ang kanyang pagkakataon na makabawi sa pagkatalo niya noon kay Casimero at mapatahimik ang mga kritiko sa Pilipinas. At para kay Casimero, ang kanyang saya at seryosong training ay babala na hindi pa tapos ang kanyang era. Habang nag-aaway ang mga batang leon, ang veteranong tigre ay naghahanda na para sa muling pagsakop sa boxing world. Pasayaw-sayaw lang, parang walang problema. Kampanteng-kampante, tignan nyo ang forma. Timbang ay nakuha, katawan ay lyamado. Luis Neri, maghanda ka, huwag kang masyadong kampante rito. Hataw na! Sige na! Sayaw ng kampante! Oh, mga bashers, ba't kayo galit? Puro kayo kuda, sa screen lang naman nakadikit. Sabi nyo overweight, sabi nyo mayabang. Pero tignan nyo ko ngayon, parang nagbabakasyon lang. Sa bawat suntok may pangarap, sa bawat
Mga kakwento, hanggang dito na lang muna ang ating kwentuhan. Huwag kalimutan na mag-like, share at subscribe. Ako po si Mr. Kwento. Ito ang mga kwentong maaring hindi pa nakwento sa inyo. Tayo ng boses ang hindi pa napapansin ng mundo. Samahan niyo akong busisiin ang bawat kwento at bawat sakripisyo ng mga mandirigmang mga Pilipino. Ito ang kwentong di pa nakwento. Pilipinas para sa mundo. Pilipinas para sa mundo.